At this point, the chair rules that we shall proceed, so the Honorable Franz Castro may now proceed with her interpretation. You have the floor. Madam Chair, siguro first observation yung on the budget for the 2024, yung Vice President na nagsabi, Madam Chair, na slow and low utilization. So nakita naman natin doon sa presentation. So yung utilization ay napakababa. Pero syempre comment ko lang na mas mabilis siya sa confidential funds. 100% in 11 days. Madam Chair, so according to the utilization of the confidential and intelligence funds submitted by the FOA to us, no, so we have here surveillance and monitoring. Sabihin ko lang, Madam Chair, no, yung purchase of information out of 125 million confidential funds in 2022, purchase of information 14 million, payment of reward 10 million, rental and other incidental expenses relative to the maintenance of safe houses 16 million, purchase of supplies 35 million, provision of medical and food aid 40 million, payment of incentives or traveling relative to confidential operations is 10 million. So a total of 125 million conducted surveillance in 132 areas in 11 days. So 100% utilization. Hi mga kababayan. Ako ay magkokomento sa naganap na hearing na ito regarding confidential funds ng OVP or Office of the Vice President. Tanong ito ni Honorable Castro kay Madam President. Ang masasabi ko dito ay pag-usapang confidential funds, expected na natin na talagang ang investing dito or ang expenses dito or yung paglabas ng pera ay malakihan. Hindi siya ordinary compared sa mga ibang mga projects. Confidential funds and intelligence. So, for example, purchase of information, ang information po mga kaibigan ay talaga nagkakahalaga yan ng milyon para maitimbre sa iyo ang mga very critical information that is affecting national security. So, national security ay isa sa programa ni OVP o ni VP Sara to protect and solve the reasons why the country is in threat, and also yung mga confidential moves ay dapat talagang confidential. Madam Chair, I have also here a report about the notice of disallowance. According to the notice of disallowance, the forward is allowed 73,237,000 out of 125 million confidential funds used by the OVP in 2022. So this is 60% of 125 million. The Vice President. Hello, Vice President. Madam Chair, since you allow the slide comment, you will allow me a slide comment as well. So my question is, yes. Yeah, diba? Okay, yes, Madam Chair. So, before we proceed, may I remind both our guests and our researchers to what you say behind your intention, Madam Chair. You did not recognize me. So, ayun, sabihin ko lang. Would you allow me that? Yes, Madam Chair. Ganito. I did not recall hearing a slide comment, Madam Vice President. Slide comment that's a matter of judgment. So please proceed with your... Madam Chair, I would like the Secretariat to repeat the first 3 lines of the correct. Hi mga kabayan. Ito, ako ay magko-comment na naman or magbibigay ng opinion dito sa naganap na another tanong o question ni Honorable Castro. Ito ay tungkol sa mga expenses o percentage ng expenses ng OVP o ng Office of the Vice President. At tinatanong niya dito ay hindi dapat sagutin ni VP Sara kasi nga hindi pa ito tapos. Hindi ito ang proper venue para sagutin. Kaya ini-ignore niya si Honorable Castro. So
So yung mga bagay na ang mga tanong ni Honorable Castro ay about sa mga paggastos. So ang paggastos na ito na issues ay sinasagot o sinasubmit exclusively doon sa COA o sa kung saang committee o office ng Pilipinas na relevant o dedicated para sa ganitong expenses or reporting. Ngayon, kaya hindi sinasagot ni BP Sara ang mga questions na ganito ay dahil hindi pa ito tapos sa kanilang process or in progress reporting. So para sa akin, reasonable na hindi ka sagutin. Sunod, ang unfairness ng Madam Chair natin dito ay masyado niya pinapanigan yung side ni Honorable Castro at nagiging unfair siya sa mga side ng OBP o ni BP Sara sa kanyang mga objection o sa kanyang mga request o sa kanyang part. Kitang-kita niyo naman na talagang masyado niyang pinapanigan yung kabila at hindi niya pinapakinggan ang side ng OBP. So, kaya nagkakaroon ng ganitong argument kasi nagkakaroon ng unfairness sa treatment. So, it's like hindi ka talaga mananalo or maririnig sa ganitong part dahil nakaisang side lang sila or let's say scripted lang yung kanilang mga galawan. So, ganun po pag scripted. Hindi ka pwedeng mag-ask ng comment kasi kailangan tapusin yung plan. Yan lang po mga kabayan. Kayo na